Okay, hi guys, this is Kevin Crypto. So, quick update tayo sa mga TA natin. So, kung mapapansin nyo, yun, sa wakas, nakuha na si BTC, nakuha na yung resistance natin. So, nag-TP na tayo dito. So, nakapag-TP na tayo dito, from dito, papunta dito sa resistance. So, nakapag-profit tayo ng almost 20%. Pero kung dito tayo nakapag-entry, so, siguro nasa 25, mga ganun, 30. Yung magiging TP. Pero kung mapapansin nyo, yun, dapat to high margin and low leverage lang. So, kailangan talaga dito ng patience. So, ang tagal natin inantay. Kung mapapansin nyo, saan tayo nag-entry dito? So, this is May 15. So, nakuha. May 18. So, ganun katagal nakuha yung yung tawag nito, yung trade natin. So, dapat ganun kaganda yung patience natin. So, kung ganun kahaba. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na dapat meron tayong disiplina, meron tayong patience pagdating sa trading. Kasi, kung mapapansin nyo, ang daming retest. So, baka kapag beginner ka kasi, kumbaga parang yung mindset mo mag-iiba Siyempre, umangat. Tumaas, panalo. Dito, pwede na ako mag-TP dito kapag beginner ka, di ba? Mindset mo parang ganun Pero, kapag nakita mo na kasi yung galaw ng market, kung mapapansin nyo, rejected dito, kinuha ulit, rejected dito, kinuha ulit. So, ibig sabihin, hanggat na nare-reject yung support and resistance natin, pasok lang tayo ng pasok. Pero kailangan, meron tayong disiplina and patience. So, dito, kung mapapansin nyo, rejected. Ito, sa part na to. Nagkaroon na naman ng rejected. So, ngayon, aantayin natin yung confirmation na rejected talaga siya. Bago tayo pumasok ulit. So, kung mapapansin nyo, parang kinanting niya lang kasi itong resistance natin dito. Pero TP na tayo dito. Nagkaroon na tayo ng profit dito. So, 3 days natin inantay yung yung trade natin na yon. Ngayon, i-check natin kung talagang rejected to. Kasi possible, umangat pa to Kasi, ayan, tignan nyo, ang bagal. Biglang nagkaroon ng low volume. Pero dito, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng high volume So, ngayon, i-check natin kung rejected to. So, sa mga gustong sumabay, so, proven na. Nakita nyo naman. Dito, rejected. Inantay natin. Nagkaroon ng confirmation. Pumasok tayo dito. So, nagkaroon ng retest man. Pero, kumpiyansa tayo na babalikan niya yung resistance. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Na dapat, laging mahaba yung pasensya. So, yun lang naman dito kay BTC. So, mapapansin nyo, nakuha yung sa setup natin. So, proven na tama yung analysis natin. Tama yung TA natin dito kay BTC. Ang kailangan nyo lang, mahabang pasensya and disiplina. So, dito, kailangan, mataas yung mataas yung margin. Tapos, low leverage lang. So, naka 10 times lang ako dito Kaya, kung magkaroon man ng retest, so, hindi ka agad makukuha yung, yung, tawag nito, yung stop loss. So, ngayon, nakapag-TP na. Ito, possible, umangat ba to or magkakaroon ng rejection. So, ito yung titignan natin ngayon. So, ito yung babantayan natin kay BTC. Kapag nagkaroon ng rejection dito, pwede tayo mag-short. So, possible, balikan tong support. Ngayon, kapag nagkaroon ng break dito sa resistance, possible, umangat to si BTC. Pero ngayon, titignan lang muna natin kung ano yung possible mangyari dito. Pero for me, possible, rejected to. Biglang nagkaroon na ng yan. Nagkaroon ng confirmation na possible rejected. Pero check natin kung ano yung possible mangyari dito. So, yun lang. Pinakita ko lang dito kay BTC na pinurove ko lang sa inyo na tama yung analysis natin. So, ang kailangan lang natin, disiplina and mahabang pasensya. Ngayon, kay BTC, kay ETH. So, check natin. Yan, nangyari na dito kay ETH.
So, dito kay ETH, same pa din. Nagkaroon ng rejection dito. So, dito sa part na to. So, ang possible na gawin nito, dalawa lang ulit. Possible, magkaroon ng retest or kunin na si resistance. So, check natin kung ano yung possible mangyari dito kay kay ETH. Pero ayun, ayoko na kasi mag-scalp dito kay ETH eh. So, pero pwede naman. So, same pa rin yung sinasabi natin. Pwede kayo mag-plot ng order block nyo. Tapos, magkaroon ng ng confirmation na pwede kayong pumasok dun sa trade na yon. So, pero, mas maganda kung sundan nyo na lang yung support and resistance natin. Para hindi kayo hindi na tayo mag-worry na magkaroon pa ng retest. Minsan kasi pumapasok tayo dito sa part na to, sa middle nung support and resistance. So akala natin diretso taas pero nagkakaroon ng retest. So kaya possible may stop loss tayo. So yun lang naman dito kay ETH. Nagkaroon ng rejection dito. Possible ba umangat or magkakaroon ng retest? So dito hindi tayo nakapasok dito. Ngayon antayin natin kung magre-retest siya or kukunin yung resistance. So kapag nag-retest siya dito sa support, makakapag-entry tayo ng ng trade natin dito. So mag-entry tayo ng trade natin kapag once na nagkaroon ng retest or binalikan tong support natin. Pero kung babalikan niya ulit si resistance, so dito na tayo magte-trade sa resistance. So check natin kung ano yung possible mangyari. So nagkakaroon ng galaw yung market ngayon. So si BTC nakuha niya yung resistance natin. So si ETH, tignan natin kung ano yung magiging galaw. Pero currently, nagkakaroon siya ng uptrend market. Pero possible nito magkaroon ng retest tapos biglang balikan ulit si resistance. So next si XRP. So ito hindi ko pa rin hindi ko pa rin siya kino-close. So dito meron na akong 30% profit pero hindi ko pa rin kino-close. Ngayon ang gagawin ko dito, aantayin kong kunin yung resistance. So papakita ko ulit sa inyo kung paano yung discipline and patience natin sa trading. So kaya sinasabi ko na dapat high margin to and low leverage lang. Kasi mag-aantay tayo ng ilang araw bago niya kunin ulit tong resistance kung medyo mababa yung mga yung mga volume. So hindi ka agad-agad makukuha tong resistance lalo na kapag nagkakaroon ng retest. So from dito nagkaroon ng retest dito sa part na to, nagkaroon ng breakout, ni-retest ulit. So, ngayon, check natin kung ano yung kukunin dito kay XRP. Kung magre-retest ba ulit sa support or dito sa resistance. Babalikan niya na. Pero still, possible mangyari dito, retest pa rin sa support, then baka balikan na ulit si resistance. Pero still, check pa rin natin kung ano yung possible mangyari. So, dito, kung hindi ka nakasabay, antayin mo lang yung i-retest niya tong support. So, kapag pinasok niyo ulit tong support, pwede ka na mag-trigger dito sa 2.3749. So, pwede ka na mag-trigger dyan ng long. Maglulong ka na dyan kapag pinasok niya ulit to. Pero dito ako sa part na to eh. So, dito ako nakapag-entry ng ng trade natin. Kaya nasa almost 30% na yung yung profit natin dito. So, what if kung aangat pa hanggang dito sa resistance? So, kailangan lang natin magantay. Kailangan lang natin ng mahabang pasensya dito. So, next, si Solana. So, dito naka-trade din tayo So, ako dito 30% ulit. Nakapag-trade tayo dito pa rin sa may lower support. So, since nakita nyo, nagkaroon ng rejection dito. So, dito sa part na to, nakapag-trade tayo. So, meron na akong 30% dito or almost 20%. So, ngayon, check din natin kung magkakaroon ng retest. Kung hindi ka nakasabay dito sa support natin, so, check mo lang din kung magkakaroon ng retest.
So ako hindi ko na-close to, inaantay ko lang. Kasi naka-low leverage naman ako. So hindi ka agad makukuha yung ano natin, stop loss. So kahit naka 30% na ako, hindi pa rin ako nagse-set nung TP na stop loss. Gusto ko kasi i-prove na tama yung analysis natin na nagkakaroon lang ng retest pero possible balikan yung resistance. So yun yung ipoprove natin dito. So check natin kung ano yung possible mangyari. Pero kung hindi kayo nakasabay dito sa support, so possible kung magkaroon ng retest, pwede kayong makasabay. So pwede kayong pumasok dito sa 169.259. So possible magkaroon ng retest ulit to before umakyat dito sa resistance or dire-diretso na ulit siyang angat sa resistance. So check natin kung ano yung magiging galaw ng market. So dito, kung mapapansin nyo, medyo kailangan ng patience mo dito eh. Lalo na kapag ganito, medyo mataas yung resistance mo. So ang tagal niya talagang kunin yan. Lalo na pag nagkakaroon ng mga retest. So aangat siya. Yes. So, akala mo, dire-diretso na, pero magkakaroon pa rin ng retest. So, umaangat, kakaroon ng retest dito. Umangat ulit, nagkaroon ng retest. Binrake pa nga itong support eh. Tapos, nagkaroon ng retest. Bumaba ulit, na-break ulit yung support. Tapos, nagkaroon ulit ng retest. Then, umangat ulit. Kinuha ulit tong support, upper support. So, binrake niya ulit yung upper support natin. So, ngayon, check natin kung dire-diretso na ba angat to sa resistance. So, ipoprove natin na kailangan lang natin magantay tama yung analysis natin. So, kailangan dito mahabang pasensya and disiplina. So, next natin meron tayo XRP, Solanas. So, yun lang muna. So, si Pai medyo malikot eh. Kaya hindi ko muna siya iintindihin. So siguro ko siya, check natin siya sa next video natin. So magawa tayo ng next video natin. So yun lang naman, quick update lang tayo sa mga TA natin. So pinakita ko lang sa inyo kung mapapansin niyo si BTC. So pinakita ko lang sa inyo dito na kailangan lang natin ng mahabang pasensya. Kailangan natin ng disiplina. Huwag kayong matakot kapag bumababa ulit. Ang mindset dyan, possible retest. So, ganoon lang naman eh. Basta kung yung gantong position or trade, kailangan low leverage and high margin para sulit yung inaantay mo. Pero dito, possible magkaroon na ng rejection dito eh. Oh. So, medyo mababa na yung So, medyo malalim na yung itong candle. Itong red candle. Pero, still, kaka-start lang naman ng candle. So, kaya hindi natin alam kung ano yung possible mangyari dito. Kaya, antay natin yung confirmation. So, saan tayo papasok? Dun sa confirmation. So, saan yung confirmation? Dun sa second candle. So, check natin kung ano yung possible mangyari dito. Kapag nag-green to, yung next candle, wala pa ring entry. So, tinuro na natin to dun sa mga last video natin So, yung mga confirmation kung kailan tayo papasok at kung kailan tayo hindi papasok. So, ngayon, yun lang. Update lang naman tayo sa mga TA natin. So, dito, na-prove natin na kapag na-reject yung support, possible balikan yung resistance. So, yes, binalikan nga. Pero, kailangan mo ng mahabang pasensya at disiplina. So, pinapaulit-ulit ko yun kasi yung key para magkaroon tayo ng magandang trading mindset. So, yun lang. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.